marami na kaming napatapos talaga. At saka maganda sa kalooban mo na marami kang natulungan. Hiram lang naman natin lahat ang nasa atin ngayon sa mundong ito, 'no? Magandang araw mga ka-partner. Makakasama natin ngayon ang isang kahanga-hangang Filipina na tunay na nagbibigay inspirasyon, isang negosyante, international fashion personality at reigning global queen na patuloy na nagbibigay dangal sa Pilipinas sa iba't ibang panig ng mundo. Mula sa Seattle, Negros Oriental hanggang sa Europe, dala niya ang puso ng isang tunay na reyna, hindi lamang sa corona, kundi sa serbisyo. Please welcome Kapartner Rebecca Rush. Kapartner Rebecca, maraming salamat sa paglalaan ng oras po ninyo para makasama kami dito sa Patok sa DZAR. Salamat po, ka-partner. Yes, maaari ko kayong bumati, ma'am, ka-partner Rebecca, ng inyong mga loved ones at nais pang batiin ho. Pwede. Binabati ko po yung mga pamilya ko sa Shaton, sa Nasipit na nakatira, at saka sa Cebu, na pupuntahan ko rin sila bukas, na makita kami kahit saglit man lang before ako pupuntang Australia. Alright, para sa pinakauna nating katanungan, para sa mga unang beses kang makilala, maaari mo bang ibahagi ang iyong pinagmulan sa Seattle, Negros Oriental at ang iyong paglalakbay papuntang Germany, ka-partner? Thank you, ka-partner. Mula po ako sa Shaton, doon ako nag-aral. Pagkatapos ng ano ko, doon talaga rin ako lumaki sa Shaton, sa Nasipit, Shaton, Negros Oriental. Pagkatapos ng college ko, kinuha ako ng kapatid ko, dinala ako sa Cebu. Tapos, unang trabaho ko doon, nagtrabaho ako ng passage clerk sa Cocalyong Shipping Lines as Mhm. secretary. Tapos, umalis ako doon dahil nagpatuloy ako sa pag-aral sa BSc sa Computer Science sa UV, University of Visayas. Pagkatapos noon, nag-part-time habang nag-aral ako ng college, nag-part-time din ako sa Robinson. Hindi, full-time job sa Robinson as promo clerk sa Sterling Silver. At doon ko nakilala ang asawa ko, personal. Tapos, pina-resign niya ako, tapos in-invite ako niya sa Germany at doon, ayun, nagpakasal kami doon. 27 years married kami, may isa akong anak. 26 years old na ngayon, tapos may asawa na rin siya at magkaroon na rin ako ng apo. Manganganak siya ngayong May. Yun po ang story ko bago nakarating ng Germany. Maraming salamat po. Go ahead, ka-partner Crystal. Yes, napakaganda po na inyong pinanggalingan, ma'am, no? Mula sa probinsya hanggang sa international stage. And how did living in Germany po for almost 30 years na-shape po yung pagiging babae po ninyo, pagiging isang ina, at pagiging isang entrepreneur? Oo. Bali 5 years ako nakatira sa Hamm, yan, Nordrhein-Westfalen sa Germany. Tapos lumipat kami doon sa Piney dahil yung asawa ko may negosyo din doon. At pagkatapos sa doon na kami nakatira hanggang namatay yung asawa ko. Tapos doon na rin ako nag-aral natuto sa trabaho niya. Bali habang kami doon, habang nakatira ako doon sa nag-alaga ng anak ko, nagtrabaho din ako sa kanya. Bali pinasok niya ako sa trabaho niya as bookkeeping. At Mhm. hanggang ngayon yun ang trabaho ko rin ngayon. Bali pagkawala ng asawa ko, ako na ang magpatuloy sa pag-manage ng bali negosyo niya na kasi dati yung papa ng asawa ko sila ng mga building, nagtatayo ng mga building. At saka yung hindi mga nabibinta ng building, yun ang pinapaupahan nila. At yan ang pinapatuloy namin ngayon na ako ang nag-manage. Alright. Ano naman ho yung inyong naging inspirasyon po para pasukin ho ang real estate at apartment rental business? Yun talaga ang ng linya ng pamilya ng asawa ko rin. At saka okay naman siya, minsan may problema din sa yung mga nakatira na nawalan ng trabaho, tapos lalo na ngayong na-open nga yung sa Europe, na-open na yung maraming country na nabilong sa Europe.
Tapos yung mga tao din kasi pumapasok doon, minsan pag nawalan ng trabaho at saka hindi sila nakakuha ng benefits, yun hindi nila napatuloy yung upa at saka yung mga ano doon, yung babayaran doon kami ang mag-shoulder lalo na sa pag-aalis ng mga ano nila, mga gamit sa apartment para mapaupahan namin ulit, ganun. Kasi doon sa Germany, ang daming babayaran talaga kahit yung mga ulan doon, binabayaran yung mga kanal, yung mga basura, lahat. Bawat galaw doon, bayad. Oo. At saka every month, marami talaga kang babayaran, maraming mababawas sa ano sa income mo. Tapos kung kikita ka naman, mapunta naman sa tax yung kalahati. Ganun yung life doon. Oo. Pero how do you manage naman, ma'am, your time between your business, a family, plus yung fashion shows niyo po na sinasalihan and yung charity work niyo din? Oo, depende naman yun sa pag-handle din sa situation, pag-manage. Kasi more hobbies, yung ganon. Tapos yung sa business din, syempre, normal work na. Normal work, tapos kasali. Yung sa passion show ko at saka yung sa pageant ko na ano, bali, wala talaga yan sa plano ko. Yung sumasali doon na isa, nag-ano kasi siya, yung nagkasakit ba, hindi siya matuloy sa ano niya. Tapos ako ang na-proxy sa kanya. Tapos Mm. nanalo ako ng 2 title sa pagkataon na yun. Kaya doon nag-umpisa yung ano ko. Bali napanalunan ko yung sa charity, naging charity queen ako at saka nagiging beauty queen sa first time na ano ko, rampa ko. Tapos mula noon, marami nang kumukuha sa akin ng mga organizers. Siyempre nakikita rin nila yun. Tapos hindi naman talaga yan ano ko, parang hindi nabilong sana sa linya ko ba, napasubo lang ako doon. Tapos yun, may nag-invite na rin sa akin na ano sa fashion show. Sige, sabi ko, sige, sasama na lang din ako kasi gusto ko rin yan na ma-experience na. Hanggang nakarating ako sa Paris, sa Milan, sa Aberdeen, Scotland, London, tapos sa Cannes. Yeah, marami ako naratingan din sa fashion show ko doon sa Europe. At saka it's a good experience din makamit ka ng iba't ibang model sa iba't ibang lugar, iba't ibang countries. At saka magkaroon ka ng bagong mga kaibigan, bagong mga kakilala, maganda rin mga designer, mga organizers, yeah. Makasama mo doon sa ano yan yung pinaano din namin na after sa fashion show, lalabas kami parang holidays na lang din ba. Maganda na Wow. experience. Yes. Napakaganda ho ng sinabi niyo ho tungkol ho sa Paris, sa Milan, sa London at iba pa hong mga fashion capitals 'no. Ano ho yung pinaka hindi niyo ho malilimutang, karanasan ho sa international stage? International things. Yung first time ko talaga na ano na rampa yon ang memorable ko kasi doon nag-umpisa ang lahat. At saka hindi yung yun bang hindi mo na plano na mapasok ka pala diyan tapos nagiging ano. At saka nagawa ko lang yan din dahil wala na yung asawa ko tapos para bang changes din ng atmosphere mo na parang maka-move on ka kaagad, yun ang gagawin mo, yung nagiging busy ako sa sarili ko para hindi ako lalong malungkot na nag-iisa. At saka Yes po. maganda ang result talaga. At ngayong taon po, ka-partner, isa ka na sa may hawak na pinaka or napaka-prestiyosong titulo. As the reigning ECO or Eco Global Universe Celestial Supreme Queen 2025, ano ang kahulugan ng koronang ito para sa iyo? Hindi lang ito na corona for beauty, ano ito yung para sa akin yung more than a crown. Yung marami akong natulungan talaga. Marami akong natulungan. Saka yung napanalunan ko, yung award dyan, ginawa ko yan, dinunit ko sa school sa amin talaga, sa aming lugar. Gumawa sila ng feeding center sa mga estudyante na nag-aral sa amin from grade 1 to grade 6, basta the whole ano. Tapos kumakain sila doon. Makikita rin yan sa ano ko sa Facebook ko yung mga charity ko na nagawa sa mga schools. At saka sa mga bata na yung wala ng mga magulang,
Tapos sa pagpaaral sa kanila, yung mga ano, kasi hindi lang din sa schools, yung sa ano, sa amin, marami din akong inanuhan. Nag-sponsor din ako sa SOS. Mayroon dalawa akong godchild. Isa sa Nepal at saka isa dito sa Manila. Tapos sa Sisters of Mary din sa Talisay, Cebu. At saka sa Minglanilla, ano din ako, nag-sponsor ako sa kanila every month 100 euro to support kasi nag-ano din, nakakatulong din sa kanila, nag-iba din yung buhay nila dahil yung mga dinadampot nilang na mga tao, talagang mga estudyante dyan, talagang walang-wala. Kaya nabigyan nila ng magandang kinabukasan, napaaral nila, at saka nabisita ko rin sa Sisters of Mary, talagang discipline sila. Yung mga babae, tinuruan nila na mga vocational course, habang nag-aaral sila, natututo din sila sa mga vocational, nananahi, nag-aano, yung mga lalaki, mga mechanic. Meron talaga silang profession na natutunan doon. Tapos later, nakatapos din sila, makatrabaho din sila ng maayos. At saka nag-iba ang takbo ng buhay nila. Tapos nakapag-asawa naman sila later, at least may mga trabaho na talaga sila. Ganon din ang sa SOS, sa Children's Village din. Ganon din sila. Bali, pamilya sila na may ina, nag-inang, halimbawa, 10 bata doon. Bata pa talaga yung iba, maliliit pa. Nag-start pa sila sa kindergarten hanggang sa nakatapos sila. Kaya nagsusupport ako every year hanggang marami na kaming mula pa sa asawa ko, kasi ano na kami dyan, yung 60 years na talaga. Tapos nag-continue kasi rin ako sa mga charity work sa asawa ko. Marami na kaming napatapos talaga. At saka maganda sa kalooban mo na marami kang natulungan. Yes, napakabusila ko ng inyong puso ka partner Rebecca. Para ho sa inyo, ano nga ho ba ang bumubuo sa isang tunay na reyna bukod ho sa ganda at titulo? Ano, yung ano naman kasi yung sa akin talaga yan ginagawa, hindi sa title, yung maganda yung may title ka na, at saka yung more in charity talaga yung ano ko na may matulungan ako, kasi maganda Mm. maganda ang pakiramdam mo. Nakikita mo rin yung ano, yung buong ano ba, result ba, na marami ka na papatapos. Hindi lang sa pamilya ko, yung pamilya ko rin, marami na rin ako napatapos kasi ganun naman ang culture talaga natin, mula sa kapatid hanggang sa mga anak, hanggang sa mga apo, sa ano, ganun naman yun. At saka tuwang-tuwa din ako kasi ano din sila, cooperative din sila, at saka nag-aral din sila maayos na. Hindi naman lahat talaga na ano, pero ang the most, at saka yung mga natulungan ko rin sa labas, ganun din sila. Natutuwa ka, parang kasi hindi naman talaga tayo ano, hiram lang naman natin lahat ang nasa atin ngayon sa mundong ito, no? At saka pag may nagawa ka kasi, ano yun ang memorable sa mga tao, doon kanila maalala kung mawala ka man sa mundong ito, di ba? Amen. Opo, tama po yan. And hearing the story na kahit wala ka pang title before, tumutulong ka na talaga together with your husband sa iba't ibang tao. Bakit malapit sa iyong puso yung pagtutulong sa mga batang nangangailangan at sumusuporta ka sa mga organizations tulad ng Sisters of Mary at saka yung SOS Children's Villages po? Bakit malapit po yan sa puso ninyo? Nakikita ko po kasi sa ano, kasi before habang nagsusupport kami diyan, binibisita din namin ng asawa ko dati. Tapos nakikita talaga namin yung sinusupport namin, nakikita rin namin ang result, no? Paano, lalo na sa Sisters of Mary, sobrang busy nila doon. At saka makikita mo, well organized talaga yung ano nila, makikita mo yung kahit yung damit nila, talagang discipline yung mga bata doon. Yung mga damit nila, arrange yun. Mayroon akong video talagang ginawa doon na hindi ka makapaniwala kung paano nila i-organize yun, na yung well discipline yung mga bata doon, tapos habang natututo sila doon, nag-aral sila doon, marami silang natutunan. At saka isa pa yung sa ano sisters, sa SOS Children's Village. Iba yun kasi family sila, yung mga bata na namatay na yung mga gulang, tapos ina na lang hindi makaya sa ina, tapos kinukuha nila yung iba,
kinukuha nila tapos dinadala doon, pinapaaral nila. At saka parang isang family sila doon. Mayroong magkaiba yung edad nila. Pagkatapos nila mag-aral doon, umaalis na rin sila doon tapos may sarili na sila. At saka kaya malapit din yan sa puso ko kasi ma-feel ko sila kung hindi mo sila tulungan talaga. Iba ang maging future nila. Baka magiging criminal lang sila, nasa street lang sila, nagiging drug addict, nagnanakaw, di ba? At saka sa maliit na halaga, katulad sa Cebu, mayroon akong sa Rise for Asia, din ako niyan. Iba, kinukuha nila yung parang religious sila, pero lahat nila tinutulungan yung mga bata. Bali, binabasahan nila ng Bible, nila, dinidiscipline nila, ba nila. Tapos nag-donate ako diyan monthly din para yung mga kinabukasan ng mga bata mapaiba rin sila. At nakikita ko talaga ang result, marami kasi sumusulat din yung mga bata na yung nagiging yung godchild ko, mayroon pa ako ngayon 2 godchild. Tapos yung sa din, yung godchild ko na 2, tapos yung sa Sisters of Mary, hindi naman yung godchild para nag-donate ka lang doon, tapos in group na yun nila ginagawa. At saka pati yung sa SOS at saka sa Christ of Asia, nagdadasal sila mayroon silang Bible study tapos para yung yung mga bata ma-discipline ba. Tapos nabigyan nila ng kinabukasan, nag-iba ang takbo sa mga bata, bumabait ang mga bata, hindi na talagang nasa street lang sila na nagpaligoy-ligoy, nag-adik-adik. Nag-iba, malaki talagang tulong kahit sa maliit na halaga, malaking tulong nila. Kaya gusto, yun ang malapit sa puso ko kasi natulungan mo sila, nabigyan mo sila ng magandang kinabukasan. Nakatapos sila, nagkaroon sila ng magandang kinabukasan, magandang trabaho. No? Iba talaga. Yes, at isa ho kayo sa ginamit ho na instrumento ng Panginoon upang bumuti at ayun ho, ang kanilang kalagayan, ang kanilang buhay. Ka-partner Rebecca, ano naman ho yung inyong mensahe para sa mga Pilipinong nasa abroad ho na patuloy ho na nangangarap at nagsusumikap? Ang ko lang na mensahe na habang okay pa sila kung mayroon silang no, mayroon silang kahit kunting halaga lang na maitulong sa iba, gawin na nila yun kasi kahit maliit na bagay lang, every cent counts, no? Na may mantulungan din sila kasi later, yun ang manatili sa alaalas ng mga tao kasi yun nga, temporary lang tayo sa mundong ito, di ba? At saka pag may nagawa tayo sa kapwa natin, may natulungan tayo, babalik yun ng tenfolds sa atin, no? Yes. Tapos din tayo, kung nagbibigay, kasi feel ko lang yan, dati talagang ako naman ang breadwinner sa family namin. Kasi sa family, meron talagang breadwinner, meron din dati pa talaga, siguro pinagpala din ako sa ginawa ko, no, na kasi mabait naman din ako sa family ko. Siyempre, family mo, mabait ka rin nga sa ibang tao, no? At saka, bumabalik talaga. Alam mo, kahit mafe-feel ko yan sa sarili ko, kahit marami akong natulungan, yung hindi ako nagkulang, yung parang bumabalik ba na, mas marami pa ang bumabalik sa nabigay mo. Ganun. Yes, the more you give, the more you receive. Oo. Ayan nga, at bago tayo magtapos po, Kapartner Rebecca, isang personal na tanong, ano yung legacy o pamana nais mong maiwan bilang isang babae, ina at reyna? Ang maiwan ko lang na yung continue to give sa advocacy natin na kung may maibigay ka man sa iba, may tulong man sa iba, gawin na lang at saka ma-encourage ko rin yung ibang kasi sa situation ko, mayroon din akong nadaanan na up and down, lalo na nung nawala yung asawa ko. At saka mas madaling makamove on talaga kung ibisi yung sarili. At saka mag-focus sa yung gagawin positive na hakbang, gagawa ng positive na hakbang. At saka katulad ko yung siyempre nalungkot ako na ma-depress ka naman talaga kung manatili ka lang diyan, yung mag-iiba yung buhay mo kung ibisi mo yung sarili mo. At saka tulad ng ginawa ko niya, gumawa ka ng ibang
bagong ano sa life mo, katulad sa ginawa ko na nag sumasali diyan, umaano na gumagawa ng mga advocacy. Kasi hindi lang naman yun, reyna ka lang, hindi may nagagawa ka talagang charity. Nakakatulong ka sa mga organizer, nakakatulong ka sa mga charity works nila. At saka may magandang result, marami kang natulungan. Yun lang po. At saka ma-encourage ko rin sa mga ano, lalo na sa mga single, mga byuda, ganun na marami naman kasi ako kakilala na byuda na ganun din ang gawin nila na ano, ma-encourage ko lang sa kanila din na habang mayroon sila kung pwede sila makatulong sa ibang nangangailangan, gawin na nila din. Yes, Thank you po. grabe. Napaka-inspiring ho. Medyo nakakabitin ang ating usapan ng mga kapartners at kapatok. Pero atin hong napakinggan ang very inspiring story ho ng Eco Global Universalist Supreme Queen 2025 and honored as Queen of All Queens kapartner Rebecca Rush. Ayan ho, dito lamang yan sa Patok sa DZAR. So kapartner Rebecca, maraming maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento, kapartner. Isang kwento ng sipag, determinasyon at malasakit. Mula sa Seattle hanggang sa international stage, tunay kang inspirasyon, kapartner Rebecca, sa ating mga kababayan. Thank you po, kapartner. Ayan, kaya nga mga kapartner, tandaan natin, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa titulo o korona, kundi sa epekto natin sa buhay ng iba. Hanggang sa susunod na makabuluhang usapan, ito ang Patok, may May oportunidad oportunidad sa sa bawat bawat kanto. katok. Salamat po. Thank you.